Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Sabi ko basahin ko. Nag-okay yung Holy Spirit ko. Nasa 78 ko, awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit uliningin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming ninuno na sa amin isinaysay sa sarili naming anak. Ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na itinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob na palagak. Mayroon siyang kautusan na sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Iturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Amen po. Hanggang doon lang sa 8 ko binasa, 78, 1 to 8 binasa ko. Binigay ko na tong sa 7, 78, 7 binigay ko na. Tapos nag-react siya uli doon. Nireact siya dito sa ano. At ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot to. At ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos. So, kailangan talaga tayong kumapit sa Panginoon dahil siya lang ang tunay nating pag-asa. Dahil siya ay makapangyarihan, dakila at banal. Diba? Banal lang ating Panginoon. Harinawa. Iaral sa mga hindi dapat ilihim. Nakasulat naman dito sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Isasaysay ang mga hindi kasi ito ginawang storybook ng mga kabataan. Ito dapat ang ginawa nating mga storytelling sa mga kabataan, yung mga kasaysayan noon. Naglikha ang mga tao ng sarili nilang imahinasyon. Meron namang katotohanan dito nakasulat ang mga kadakilaan, ang mga kahangahangang gawa ng Panginoon. Nandito lahat. Kung paano yung mga tao matitigas ang ulo, kung paano sila pinarusahan, yung hindi sumusunod, mga suwail sa Panginoon, naghihimagsik. Ayun, yung mga gawaing masasama, andito lahat. Kung ito'y ikinikwento sa mga kabataan noon, pwede naman ito i-ano sa school. Wag lang yung mga violente kasi meron ditong mga violente. Napakaganda nito ipapaano sa mga kabataan. Yung nakakaunawa na. Siyempre, yung mga bata pa, hindi pa nila alam yun. Kuha ka lang dito, Kaya nga, mayroon siyang inano sa atin, mga guro, evangelista, mga pastor ba yan? Sacerdote, di ba? Mga pare, nakasulat yan dito. Dapat sila yun ang nagpapayag nito ng lahat. At hindi dapat ililihim hanggang sa susunod na kasaysayan, susunod na henerasyon. Mga kasaysayan tungkol sa Israel, kasaysayan tungkol sa kay Daniel, kasaysayan sa kay Ezekiel, di ba? Ang dami-daming pwedeng gawing storytelling sa mga bata. Kung paano yung kay Daniel, kung paano siya nagtiyaga o pinagtiwalaan siya ng Panginoon. Si Noah. Yung si Noah, common na talaga yan. Common yun. Tsaka yung kay Moises, hindi pa masyado lahat. Si Josue. Ang daming karakter dito na pwedeng
gawan ng storytelling para sa mga kabataan at para ma-aware kung ano ang maling gawain at ano ang tamang gawain, di ba? Para yung bata pa lang, alam na niya kung ano ang tama at mali. Mga maling gawain, aware na sila sa kung ano ang tunay na kautusan ng Panginoon at ano yung mga maling gawain, ano yung mga dapat iwasan para hindi tayo magkasala. Bata pa lang alam na nila, di ba? Alam na nila ang mga dapat nilang iwasan, mga dapat nilang sundin. Ang dami dito. Nung bata kami, meron kaming nung panahon pa yon ng Pangulong Marcos. May religion kami sa school. Tapos, doon ako natututo ng mga kanta-kanta, awit-awit, yung mga ganong kanta, mga lumang kanta namin. Tsaka sa sambahan. Tapos, nakalagay dito, mga sambahan. Dapat pala, hindi papasok doon ng mga patay. Bawal pala yon. Pero yung aming chapel doon, hindi yung pinapasukan ng mga patay. Yun lang, yung mga maruruming tao, dahil hindi naman natin alam yun, nandito sa kasulatan, no, bawal pumasok sa templo. Kaya yung kaningningan ng Panginoon, inalis na niya sa templo, lumipat na sa mga anghel. Pero may posibilidad pa rin ibalik ng Panginoon yun, balik sa templo, sa harapan naman meron ding nakasulat dito, sa harapan ng templo, sa ibabaw ng harapan ng templo, meron yung ganong nakasulat, di ba? Kaya inalis niya yung kaningningan sa mga templo dahil pumapasok na yung mga marurumi, mga maling gawain, hindi tama. Ayaw ng Panginoon na marurumihan yung kanyang templo dahil sagrado nga naman yung templo. Kaya nawala yung kaningningan, lumipat sa mga anghel, nilipat niya. Ang dami rin tungkol sa mga anghel, ikwento dito, mga daming kwento dito sa mga sa kabataan, kung anong klaseng mga anghel, iba-ibang klaseng